Ang nakaraan, humiling si Song Hualin na kanselahin ng kasundo ang pagpapakasal niya sa ating bida na si Biliden. Pagpapatuloy, kasalukuyang nasa lugar ng pamilya Bipa din ang ating bida kasama ang kanyang mga magulang. Pati na din sina Song Hualin at ang ama neto. Habang natamimi ang mga magulang nila pareho ay humingi ng tawad si Song Hualin. Pasensya na po kayo. Alam ko po na tinuturing niyo na akong parang isang anak. Pero wala po talaga akong balak na pakasalan si Biliden. Paghingi niya ng paumanhin sa mga magulang ni Biliden. Habang ang mga magulang naman ng ating bida ay di may pinta. Ang mukha na tila di alam kung ano ang sasabihin. Anong kawalang galang ito? Ganito mo ba ipapaalam sa mga taong tinuturing ka ng parang kanilang sariling anak na bubuwagin mo ang kasunduan? Galit na sigaw ng ama ni Hualin sa kanya. Maliban sa di mo man lang pinaalam sa akin na ganoon pala ang balak mo? Paano mo ko natrito ng ganyan kababa? Dagdag pa ng ama ni Hualin. Ama, tanging nasambit lang ni Hualin. Wakyong, kumalma ka muna. Baka may sarili din siyang suliranin. Pagpapakalma ng ama ng ating bida kay Wakyong. Kahit na, nang may biglang boses silang narinig. Gusto ko din kanselahin ang aming kasal. Nagulat naman ang tatlong magulang kasama na si Hualin sa biglang narinig nila. Ang nagsalita pala ay ang ating bida, si Biliden, habang napanganga na lang din si Guangtong. Gusto kong humingi ng pasensya, wag mo sana ito masyadong damdamin. Sabi ng ama ni Hualin. Ako ang tunay na may kasalanan, gayunpaman humingi na agad ng pasensya ang taong ito. Sa isip-isip lang ni Biliden. Maaring walang kwentang tao ang orihinal na may-ari ng katawan neto pero maraming mabubuting tao ang nakapalibot sa kanya dagdag pa sa isip ng ating bida. Hindi po dahil sa nasaktan ako. Sagot ng ating bida sa paghingi ng paumanhin ng ama ni Hualin. Bakit? Ako din naman gustong may kasal sa babaeng gusto ko. Pagpapaliwanag ni Biliden. Gulat lang ang ekspresyon ni Hualin sa sinabi ng ating bida habang ang kanyang mga magulang ay napatunganga na lang. Sige, kung yan ang gusto niyong dalawa, gawin na lang natin. Biglang sagot ng ama ni Biliden. Anong pinagsasabi mo? Hindi natin pwedeng kanselahin ang kasal. Pagtutol ng ama ni Hualin. Gaya ng sabi ni Hualin, hindi pwedeng tayo ang magpasya para sa kinabukasan nilang dalawa. Pagpapaliwanag ng ama ni Biliden. Basta hindi, matinding pagtutol ng ama ni Hualin. Kung gayon, aalis na lang kami sa ngayon. Pagpaalam ng ama ni Hualin. Samantalang si Hualin ay tahimik lang na sumulyap kay Biliden. Nung papaalis na sila nagtanong si Hualin sa ating bida. Bakit nagbago ang isip mo? Nagulat naman ang ating bida sa tanong ng dalaga. Ngumiti na lang siya at sumagot. Sobra kasing masakit ang suntok mo. Natameme na lang si Hualin sa sagot ng ating bida. Nagpaalam na si Hualin sa mga magulang ni Biliden at yumuko bilang tanda ng paggalang habang makikita nating naglalakad na ng patalikod ang ama ni Hualin. Nung nakaalis na ang mag-amang Song bilang nagtanong ang ina ni Biliden. Ano ba talaga ang binabalak mo? Pasensya na pero wala pa akong balak magpakasal. May gusto pa akong gawin sa mga oras ko. Sagot ng ating bida. Kung ganun bakit ka pumunta noon kina Hualin at gumawa ng kalokohan kung wala ka pang balak magpakasal? Pasensya na po ina, sagot ng ating bida. Sa isip niya hindi niya alam ang sasabihin dahil di naman niya alam ang totoong dahilan dahil di naman siya ang nandito sa katawan nung nangyari ang bagay na yon. Kung ganon, ano yung gusto mong gawin? Tanong ng ina neto, habang ang ama neto ay tahimik lang. Gusto kong mag-training ng martial arts gaya ng sinabi ko na sa inyo dati. Sagot ni B. Seryoso ka? Seryoso ako. Habang may mukhang di makapaniwala ang ina ni Biliden sa sagot niya nang bigla na lang siyang hinayla ng asawa neto. Umalis na muna tayo, matagal-tagal na din mula nang nakapag-inuman tayo ng tayo lang. Wika ng ama ni Biliden habang hinihila palayo ang asawa. Ano?
Ano ba yang bigla mong pinagsasabi? Tanong neto. Sinasabi ng anak natin na ba't di tayo magdiwang ng pag-inom. Pero, halika na. Di na natapos ang sinasabi ng ina ni Billy Den dahil hinayla na siya ng kanyang asawa. Habang papalayo ang mga ito nakatitig lang si Billy Den sa likod ng kanyang mga magulang. Nasa isip niya na habang pinagmamasdan niya ang mga ito nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Masyado silang nag-aalala at naniniwala sa walang kwentang tao na orihinal na may-ari ng katawan. May parte sa akin na nakakaramdam ng takot na ang tinatawag na pamilya ay makakapigpahina sa kanya. Na kapag nalaman na niya ang pakiramdam ng pag-ibig ay madudulot ito ng kahinaan sa kanya. Dahil kapag nakikita niya ang mga ito di siya pwedeng kumilos ng walang bahala. Pagkatapos ng araw na yon. Ngayon naman ay makikita natin ang ating bida sa bakuran nila habang hinihingal. Sa pag-iisip pa lang na nas agad ang kanyang stamina na hindi man lang gumagamit ng internal arts ay napakahirap na. 12 laps ang tinakbo niya na di gumagamit ng internal arts para mapataas lang ang kanyang stamina. Pero pag pinapatuloy ko lang ang ganito alam kong may mangyayari din. Sambit neto sa sarili. Habang hinihingal at pawis na pawis ay pumasok siya sa loob ng kanilang bakuran nang biglang nagulat siya sa kanyang nakita. Si Song Hualin. Nagulat naman ito at biglang nagsanggit. Hindi ako pumunta dito dahil ginusto ko. Kaya wag mo ko pag-isipan ng masama. Pagsasabi ni Hualin. Pinapanta ako dito ni ama para humingi ng pasensya. Dagdag na paliwanag neto. Hindi ko naman minamasama. Sagot ng ating bida. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin nung araw na lasing ka? Biglang tanong ni Hualin sa ating bida. Ha? Tanging nasagot lang ni Biliden. Tignan natin kung saan tatagal yang maganda mong mukha. Huwag ka magmayabang dahil kukunat din yan pag tumanda ka na. Pagsasalaysay ni Hualin. Nagulat naman si Biliden. Diyos ko. Ang walang yang sinabi talaga lahat ng bagay na yon. Wika ni Biliden sa kanyang sarili. Humihingi ulit ako ng tawad sa nangyari sa araw na yon. Tanging nasagot lang ni Biliden. Tama ka naman. Biglang sagot ni Hualin. Nabigla na lang ang ating bida sa sinabi neto. Sa ngayon, lahat humahanga pa sa ganda sakin. Pero sa paglipas ng panahon wala na ding titingin sa akin. Pagpapaliwanag ni Hualin. Gusto kong gumawa ng sarili kong pangalan dahil sa aking kakayahan. Hindi sa pamamagitan ng itsura. Kaya wala akong balak tumanggap ng manliligaw ng kahit sinong lalaki sa ngayon. Dagdag pa niya. Nagulat na lamang ang ating bida sa mga sinasabi ng babae. At bukod pa dyan, ang pinakamalaki kong dahilan sa pagkansela ng kasal ay dahil hindi kita gusto. Dagdag niya na may mukhang ewan na. Tama. Naiintindihan ko naman ang sinasabi mo. Sagot ng ating bida. Pumayag ka bang kanselahin ng kasal dahil nasaktan ng ego mo? Tanong neto sa binata. Napangiti na lang ang ating bida, isipin mo na lang ang gusto mong isipin. Sagot neto sa tanong ni Hualin. Tama yan, ito ang mga emosyon na dumarating at umaalis kapag nasa 20 taong gulang ka na. Pakikipagmabutihan at paghihiwalay dahil sa pagmamataas, pagtawa, pag-iyak, kaya nga ang orihinal na may-ari ng katawan neto ay gumawa ng maraming kalokohan. Wika ni Biliden sa isip niya. Wala kang dapat ipag-alala. Di ko balak baguhin ang isip ko tungkol sa pagkonsela ng kasalan. Gulat na lang ang ekspresyon ni Hualin sa mukha niya dahil sa sinabi ng binata. Mula ngayon, hindi na ako magiging hadlang sa buhay mo. Dagdag pa ng ating bida. At naglakad na ang ating bida palayo kay Hualin. Habang si Hualin naman ay naiwan lang nakatayo habang tumititig lang kay Bilida na umaalis. Habang naglalakad ang ating bida ay binalikan niya ang alaala ng kanyang dating buhay sa edad niyang 20. Nung 20 taong gulang ako ay masyadong madyugo. Gumagala ako kung saan sa Central Plains para pumis lang ng mga masasama gamit ang espada bilang pagsasanay.
Ang kabataan ko ay hindi puno ng kumikinang na asul na kulay. Tanging puti at kulay dugo lamang. Kung babalikan ko yon, nabuhay ako ng napakahirap. At habang nalulubog sa kaisipan ng ating bida ay napansin niyang umalis na pala si Hualin. Sa ngayon naman ay makikita natin ang isang bulubunduking punong-puno ng nyebe at may mga kahoy sa paanan neto. Dito nagsasanay ng martial arts ang ating bida. Binunot neto ang espada habang kumukuha ng pwesto. Biglang sugod na parang patusok ang stance ng ating bida. Soul Chasing Azure Sword. Ang teknik na ito ang nagpunit-punit sa mga puso ng 13 pinuno ng Dark Path 13 Syndicate. Pumutol sa ulo ng Bloodhaven Divine Cult Leader at umangat bilang pinakamalakas sa buong mundo. Tinutok at winasiwas ni Billiden ang espada patungo sa kanyang harap. Habang may isa namang dambuhalang phantom o anino ng Bloodhaven Divine Cult Leader sa kanyang harap na ini-imagine niya. Ang ating bida ay yumuko na parang kumukuha ng buwelo habang nasa matinding konsentrasyon ng bumulwak ang chi niya sa likuran. Bigla siya dumilat at nagwas-iwas ang espada habang kumakalat ang aura neto at makikita natin na isang malaking puti na pagsabog ang naganap sa gitna ng kakahuyan. Nakatayo ang ating bida na humihingal pagkatapos gumamit ng napakalakas na teknik. Baka sa tinatapakan neto na ang lakas ng kanyang ginawa. Ang paggamit ng martial arts technique ay mas madali kesa sa aking inaasahan. Pagkagulat ni Billiden, mayroon ba siyang talento sa martial arts? Billiden, may taglay kang kakaibang katawan. Gayunpaman, namuhay ka na parang isang walang kwentang tao. Bulong neto sa sarili habang nakangiti. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss.